Hi guys! Today, ang i-review ko is itong Nichido BB Cream Everyday Wear Skin Lightening, Lifting, Moisturizing, Soothing, and Color Corrector. An all-in-one beauty balm for youthful looking and radiant complexion. Ang shade na kinuha ko is number 3 or natural. Ang price na, it is 238 pesos. I bought this sa Watsons. And available naman siya sa mga department stores kahit hindi sa Watsons. It contains 20 ml, so maliit lang siya. Yung consistency niya, it's liquidy or it's watery. In Tagalog, malabnaw. So, ito yung aking face. Medyo shiny na siya. Ewan ko. Bakit ganon? Let's start. Gagamitin ko na lang is yung aking finger. Dito muna tayo sa isang side, okay? Hindi naman siya amoy matapang, pero merong faint smell ng amoy pintura, pero hindi naman bothering, kaya okay lang. It's really easy to blend. Thin siya. It's a thin foundation, kaya ang dali niyang i-blend sa skin. So far, nagugustuhan ko siya kasi it's thin. Hindi mo nga actually mafe-feel na meron kang suot na kahit ano sa face mo. And hindi siya ganun ka-matte. So I think okay lang din siya sa dry skin. Wala akong nakikitang nagbububuo. Kasi diba pag masyadong matte yung BB cream or foundation na ilalagay mo, nakikita kagad yung mga nagbabalat. Sa ngayon, walang pagbabalat sa face ko. Kaya I really can't say for sure kung na-emphasize yung pagbabalat. Pero right now, basta, I like it. Yung coverage na, light coverage lang, natural coverage. It evened out my skin tone, nawala yung redness sa aking face. Tapos kanina, diba, parang shiny. Ito, shiny pa yung part na to. Pero ito, hindi na, mattified na. I-apply ko lang siya dito sa kabila, pero this time, gagamitan ko siya ng brush para ma-compare ko kung anong mas magandang application, kung fingers or mas okay yung brush. So, eto ang gagamitin ko. This is Everyday Minerals na flat top brush from Pretty Angel Shop. Alam nyo, ngayon pa lang masasabi ko na I'm liking it. It has a yellow undertone kaya hindi ako nagmukhang grayish. Actually, nagmukhang radiant yung skin ko eh. Kasi parang, hindi pa ako naglalagay ng blush on, parang pinkish na yung cheeks ko. Yung finish na parang wala lang. It's very lightweight. Tapos, it instantly mattified my face. Nakita nyo kanina, diba shiny ako. Tapos, after kong mag-apply, hindi na ako nagmukhang shiny. Manipis lang siya. So, konti lang. Alam nyo, konti lang yung nilagay ko. Naka 2 squeeze lang ako na almost size lang ng munggo. Ganun lang kaliit. Solve na siya sa buong face. Ang dali niyang i-blend. Pareho lang yung finish ng finger. Yung fingers yung ginamit ko dito sa side na to, diba? Tapos ito brush. Pareho lang, pero parang feeling ko mas gusto ko yung gamitan siya ng brush kasi mas mabilis. Pero ganun din naman yung finish sa fingers, kaya okay lang din. Eh ako kasi ayoko nalalagyan yung fingers ko ng BB cream. Although, hindi nga siya makalat eh, oh. Parang wala lang din ako nilagay sa fingers ko. And let's see if it transfers. Hindi siya nag-transfer. Ito na lang yung itatest ko kung okay talaga siya sa oily skin or kung gaano katagal man before lumabas yung oil sa aking face. Ang gagamitin kong setting powder because I have to set it with powder. Pag
meron kang oily skin, kailangan mo talagang mag-set with powder kahit maganda na yung finish. Ang gagamitin ko is itong Nichido Final Powder in Creamy Glow. Ngayon, alam nyo, ang ganda niya. Para siyang foundation. Eto na. Tingnan na lang natin kung tatagal siya sa aking face. If I have to retouch, mag-update ako later. 9:30 AM and I will be back later for an update. Tingnan natin muna siya kung anong magiging itsura sa photo with flash. Ay, wow! Ang ganda niya kahit sa photo. Okay, checking in at 3:09. 6 hours. And I have to retouch. Kaninang 3 hours napansin ko, lumalabas na yung shine sa face ko. Pero, tolerable pa. Okay, yung powder na gagamitin ko, yun ulit, yung Nichido Final Powder. It looks good pa rin, no, after ko mag-blot. Parang nandun pa rin yung, yung BB cream, hindi siya sumama dun sa blotting paper. Actually, ito yung blotting paper. Okay, so, wala naman ako nakitang nag-cake. Hindi siya malagkit eh. Kahit na nung nag-shine, nag-oily na ako kanina. Actually, hindi ko nga mapapansin na oily ako. Not unless talagang tingnan ko sa salamin. Babalik ako mamaya sa aking final update. Final update, ang oras ngayon ay 8:24. Nagustuhan ko to. Although, maximum 3 hours na hindi ka nagbablot. Ganun siya magtatagal. So, yun yung longevity niya. Coverage, okay. Maganda yung coverage niya for a BB cream. Pero, syempre, mas maganda yung coverage ng EB Advance. Madali siyang i-blend. It's very lightweight. Yung EB Advance kasi medyo makapal. So, talagang mafe-feel mo na meron kang mas nafe-feel ko na meron akong BB cream doon. Dito, lightweight. Parang wala lang. Tapos, yung finish niya, it's matte. Pero, yun nga, like I said, 3 hours, doon na magsisimulang lumabas yung shine sa face. I used up 2 blotting paper the whole day. Ngayon, nakikita ko na yung mga ibang blemishes ko. Pero, it's, aray ko. Ayun, ano ba yan? Although it's 238 pesos, pero konting-konti lang. Konting amount lang. Maraming, malaking area na ng face yung malalagyan niya. Kaya, matipid pa rin kahit pa paano kasi it's only 20 ml. I liked it. It's one of the local BB creams na maire-recommend ko sa inyo na it's worth trying out. I'll give it a thumbs up. Kung nasubukan nyo na to, please do share your experience with it. Mag-comment lang kayo sa baba para makatulong sa iba. Sana nakatulong din tong video na to sa mga naghahanap ng local brands na okay for oily skin. Yun lang, maraming salamat po sa panonood and see you again next time. Bye! Hi there! It's been a while mula din last ako nag-film and namiss ko tong gawin. I've been really busy with my life.